Akala ko ay isang simpleng fishing trip lamang ang gagawin ko sa lugar na ito. Magpapark sa dulo ng kalsada at maghahanap ng isang magandang fishing spot. Tumaga ho, makikiparada lang ho. Subalit, pagdating sa lugar na ito ay may sinabi sa akin ng isang lokal na hindi ko inaasahan. Dahil naman siguro ano rito, ma-safe naman dito no? Sniper dito paggabi. Hindi daw safe sa lugar na ito, lalo na sa gabi. At meron ditong mga tinatawag na ninja at sniper. Mga biglang sumusulpot sa gabi upang pag nakawan naman nakaparadang sasakyan. At ang problema ay dito ko na pinarada ang aking camper vehicle na si Bruno. Bagamat nag-aalangan ako sa babala ng lokal, ay naglakas loob pa rin akong ituloy ang fishing trip na ito. At hindi ko alam kung tama bang magpalipas ng gabi sa lugar na ito. Nakikitingin na ako tayo, ang masakyan ha. Dahil naman siguro ano rito, ma-safe naman dito no? Sniper dito paggabi. Ay gano'n? Yeah, meron. Anong kinakaan Mga nandudunggas ng gasolina ganyan. gasolina lang. Dito yung sa karburador, yung mga pumarang sa dati. Nasa mga taga-ali. Hiniram ito, kinagaan. Walang bulot, walang Binaklas. May mga ninja raw dito, sabi ni Tatay Willie. Medyo malayo. Hindi pala diretso yung daan doon. Pasigsag pala. Paakyat tapos bababa uli. Kailangan may mahuli ako sa spot na to. Kasi bukod sa malayo yung nilakad ko, ang dala ko lang na pagkain dito, saging lang. Nasa Kamansanas. Anong oras pa lang? Alas 8 pa lang. Maghapon ako dito eh. Sana lang walang mangyari dun sa may sasakyan sa taas. Sa ano natin, bumper pa natin. Hindi malayo-layo pa. Yung pwenda ano. Negative yung motor dito. Bato, iwan talaga yung motor dun. Pag tinignan mo yung dagat, alam mo lapit lang eh. Pag nilakad mo, layo pala eh. Para ako ng trekking na ito. Asa ka hike. Grabe yung daan dito ah. Raw spot talaga. Kala ko malapit lang, layo pala. Sarado yung gate. Ito. Ay. Naliligaw pa yata ako. Pag umuulan, malakas yung ragasan ng tubig dito. Kasi ang daming basura oh. Iba yata itong napuntahan ko. Yun sa kabila. Yung structure dito, kasama ba ito? Saka tahimik yung dagat. Dun sana maganda. Tapos parang dyan makakapunta ron. Try natin. Dun maganda, parang maganda ron yung spot. Sa mga mababa to. Maya-maya lang mainit na rito. Okay, hi. First gas, ultralight. First gas. Maraming vegetables. Tayo sa unahan. Daming gulay rito. Mahirap hagisan. Pero nandiyan yung mga isda sigurado eh. Hindi pa tayo dun sa unang target natin. Isa lang muna setup natin, yung light, ultra light lang muna.
tayo ng jig. Ayaw kong magat, kagi. Ito tayo ng micro jig. May isda rin sa ilalim ng down ng mga grass. Ayaw lang nila kumagat dun sa lure. Subukan natin to. Micro jig. Bulate. Artificial na bulate. Soft bait. Ayun, ayaw kumagat dun eh. Parang checkered snapper yata yun. Diyan lang yung mga isda, ayaw kumagat. Hanip na yan. Anong ginagawa nyo? Welding kayo? Anong mga nahuli rito? Iba-iba rin. Palit tayo lure. Subukan natin mag-jig. Micro jig. Hindi kinakagat yung soft bait eh. Micro jig, 3 grams. Ayaw ah. So, sumabit na naman. Hindi ko makagat yung mga nandito sa bungad. Parang may nakikita akong pusit. Nilagyan ko kaya ng squid jig yan. Nilagyan natin ng squid jig. May nakikita akong squid eh. Squid jig. Try natin. Ayaw mo magat men. High tide na. High tide na guys. Pakakapuhan natin yung mga gamit natin. Wala pa kasama tulog eh. Magdamag akong bumiyahe. Ang hina ako. Ang weird doon ng mga isda, hindi ko makagat. Doon sila sa gilid eh. Kaya tayo. Ang hina na ako. Ganda sa itong spot na to eh. Hindi ko lang makuha siguro yung diskarte. Siguro pag live baits ginamit ko dyan, kagat yung mga yan. Kasi hindi naman mga predator fish yung nandyan eh. Yung nakikita ko eh. Para mga bait fish lang din yun eh. Pag bait fish kasi, hindi basta-basta yung strike sa mga lure. Kain guys. Dami langgam dito, dami antik. Bo. Ayo. Lakas pa rin ang hangin. Patapos na yung umihan eh, pero ang lakas pa rin ang hangin dito. Tapos yung hangin dito nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Hindi lang siya galing na South China Sea. Minsan galing din siya dito sa sa Pacific. Mamaya try kong pumunta doon. Dulong bato na 'yon. Mag-hike ako dito. Ikot ako doon. Baka meron doon. Ang init, putik yan. Akit muna ako dito sa bundok. Ito kasi malalim na eh. Short line. Baka hindi ako makatawid eh. Akit ako dito. Dito ako dadaan banda. Ayan o. Pag ganun. Let's go! Grabe to. Ang tarik. Kaya kaya to. Tarik ko. Tarik pa yung araw.
tayo, oh, baka may ahas. Walang ahas. Maganda. Dulas ako, kulong talaga ako dyan. Dulas. Bayari ako. Dulas guys. Tingnan mo na video. Grabe yun. Problema ito, mamaya pauwi. Wala na. Yes. Wala sanang butas. Saka bangin. Walang bangin. Problema pa nito pagdating doon, hindi ko sigurado kung makakababa ako. Kasi baka mamaya pagdating doon, bangin. Useless tong inakyat ko. Pero hindi ko may alam ako, hindi ko susubukan. Baba ako sa kalahati guys. Para makarating ako doon, sa tingin ko akit lang ako dito. Maganda sa tuktok ako maglalakad para kahit paano maganda yung view. Kaso nga lang medyo matarik dito, pero parang ito yung pinaka maayos na daan kumpara dito eh. Baka pagdating dun wala na akong dadaanan kasi parang may hati yung bundok. So dito ako, itong side na to, bakit ganun, sa tuktok ako maglalakad. Tayo mo na. Guys, nasa tuktok na ako. Ay, grabe. Ang nagpapahirap sa akin, yung bigat na bag, tsaka yung init, at higit sa lahat yung puyat. Wala pa akong tulog eh. Ano ba itong ginagawa ko? Pasubo ako. Problema ito, pabalik. Mamaya ako naisipin yun. Basta makakita ko muna yung spot doon kung okay. Kung negative, balik na ako. Hindi na ako bababa dun sa clip na gusto kong puntahan. Ano po? Ano pa yun? Pagtawid ko dyan, bababa pa ako. 360 view. Ito guys. Ay, ito tayo po. Pahinga mo na. Dito sa lilim. Grabe. Masubo ko rin na. Doon pa oh, dulo pa oh. Duda ako baka hindi ko mababa yun, yung clip na gusto kong puntahan. Kasi taas oh, baka matarik yan dun. Buti dito kahit paano pag-angat ko sa tuktok ng bundok, meron na siyang ano, meron na siyang pathway. Siguro may laging may mga manggagawa dito kasi parang may nagkakaingin dito eh. Sila yung may bakas yung pathway na. Kaya naman ako kahit mga isang oras. Total mainit pa naman, tanghaling tapat. Grabe yung pagod ko. First time kong gawin to, tanghaling tapat pa. Layo na kasi sa sasakyan eh, pagbabalik pa ako eh. Gusto ko babalik ako rin mamayang hapon. Diretso na ako pahinga or diretso na ako hanap ng spot ko para makatulog. Wala pa ako nahuling isda eh. Kaya check ko dito, kung makakababa ako. Pag hindi kaya, di ko na pipilitin. Lakad na lang ako pabalik. Dito lang sa likod ko yun ah. Takot pa naman ako sa butiki. Matulog ako dun ah. Kahit pa paano nakarecover ng lakas. Sana may babaan na maayos para makapunta ako dun sa clip. Dito kasi sa inspatan ko kaninang umaga, para mga bait fish lang yun nandun. Walang mga predator fish. Kasi yung mga lokal, ang gamit lang nila pag nangangawil sila, suso. So mga bait fish yung kumagat pag ganun eh. Depende siguro pag umaga siguro, pupunta niya malaking isda. Pero doon talaga yan, yung spot na gusto kong puntahan ngayon, doon sigurado yan. Kasi bandang gitnang dagat na yun, yung clip na yun eh. Kaya kung makikita nyo sa mapa, parang ano to eh, parang suklay. Yung style ng island na to. Tara, lakad ulit.
Sana may babaan na maayos para sulit naman yung pag-akyat ko rito. Nakakapagod din itong ginawa ko Ayun May namamangkaron. Ito ba? Ba't may hukay dyan? Takot. Nangulula ako. Tanginang tarik guys. Yan Tangina yari ako na ito mamaya paakyat. Huwag na lang kaya. Langanin ako, huwag na lang guys. Baka di ako makaakyat. Wala pa naman ako kasama. Ganda sana ang spot dun Langanin. Sorry guys, hindi ako tumuloy. Takot ako. Grabe tarik Saka andulas ang chinelas ko. Mabigat pa itong dala ko. Hindi ko na paghandaan to May dala sana akong mahabang tali. Pwede tali ko muna dito. Tapos yung gagawin kong guide mamaya. Wala Andulas ako baka mag-dos ako baba Mahirap na. Sensya na guys, hindi ko kaya. Pero babalik ako ng lugar na to. Ganda sana! Balik na ako. Pahinga mo na. 1/4, wala pa sa 1/4 yung nilakad ko pabalik. Ganda sana ang spot dito. Kaso ang hirap babain May mga isdayan dyan Ganda ng tanawin. Bawi na lang sa ganda ng view guys. Kinabahan talaga ako doon kanina, kalahati pa lang ako. Kaya kong bumaba Mga kababa ako, ang problema ko yung pag-akyat. Kasi may karga pa ako. Mali yung dala ko na gear Kung alam ko na ganito yung terrain dito, sana, saka ito pa naka fake rocks pa ako. Andulas, dumudulas sa lupa. Delikado ako dun. Hindi ko na tinuloy. Pero babalikan ko yung spot na yun pag magbabangka ako. Markala ako ng bangka dyan sa mga lokal. Papahatid ako dun. I-spotan ko yun. Pahinga ulit. Guys, may sumabog dun sa tabi ng mga bangka. May nag-dynamite fishing dun. Grabe. Ako, naligaw na yata ako. Saan ako? Naligaw ako. Ito na naman po tayo. River crossing. Kaso walang tubig. Huwag na ako. Ibig sabihin yung nakakuha nung ginto dyan, taga dito yun. Hindi. Bihira ng taga rito Yung nagmina dyan, sino yun? Ano yan? Nakuha nila ginto na pulbos na o Bara-bara. Yung bareta? Yung unang nakuha nila 2 drum. Mabaho. Parang bagoong. Tapos? Tinapon nila. Tinaog. Ang pala yun Ginto na pala yun sa loob? Oo. Sabi, mabaho. Tapon yan. Tinapon. Magtapon, sinong nakinabang? Ala, natapon lang. Dyan yun, sa tinapunan nila. Kako nga nandoon lang yun. Kako umano yun. Kako hindi buhangin yun. Kako naamoy nyo na hindi man bagoong Kako kung bagoong mga isda man kung ano kako laman yun. Saka kung bagoong, yung tagal na nun Ala na sana amoy Chemical yun baka. Chemical na nilagyan na para maprotektahan yung ginto. Doon sa yung may kuwebaro na sinasabi mo, yung rehas. Sinisisid yun. Yung kuweba na yun, kapag gano'n. Tapos sa ibaba. Ito yun sa, na to? Sa dulo na. Dulo. Ang nagbansag na pangalan sa Five Fingers mga hapon. Ba't kaya nila tinawag na Five Fingers? Siguro dahil sa mapa, pag tinignan mo, parang nakaganon na daliri, Dahil mga looban Okay. Gets ko na. So guys, ipakwento pa ako dito kay kuya, yung lokal. Napagkwentuhan namin yung tungkol sa mga
Kaya maano na iniwan dito ng mga Japanese. May sense kasi di ba nga dito nga sa Bataan nagkaroon ng death march. May mga ginto raw na nakuha dyan sa Five Fingers. Yung pinuntahan ko kanina yun yung Five Fingers. Alright, home sweet home Mamba. Pagod ako doon guys. Ang lupit nun. Guys, oh, pastel. Nabili ko ron kay Tom, lokal dito. Tapos, tinuruan niya ako ng spot, fishing spot dito. Port, pwede ko raw tambayan. Mamaya siguro pwede ko tambayan yun dun. Or pag hindi naman bukas na lang. Pastel, trap. Pag napon ako, kailangan ko maglagay ng energy kasi na-burn out kanina. Ang huling kain ko pa kanina pang 2:00 ng madaling araw. Kinain siguro ng malaking isda yun. Lapu-lapu. Na double kill ako dun ha. Isang kinelas at saka rad. Ito yung rad na bali ko guys.